Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Kuyapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explain PH. I-turn on ang bell notification at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Ang sigaw na, "Nasaan kayo?" ay umaling-aungaw na parang walang tigil na kampana. Babala na papalapit ang panganib. Humahangos sina Eneng at Tanggol Montenegro, hingal at kabado. Papunta kami sa Buenaventura, bulalas ni Eneng. Bawat segundo ay mabigat, bawat hakbang ay may kapalit. Kasama niya si Tanggol Montenegro, ang lalaking nasa gitna ng unos, kinikilalang tunay na alkalde ng Maynila. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, nagngangalit ang pamilyang Guerrero. Habang pinapanood ang pahayag ni Commissioner Medina sa telebisyon, nawala ng kontrol si Roberto Guerrero. Sa kanyang opisina sa City Hall, ibinato niya ang telepono sa pader. Nagkalasog-lasog ang salamin, parang piraso ng kanilang gumuho ng kapangyarihan. Nagngit-ngit si Miguelito Guerrero. Hindi na ba sila natatakot sa aking kapangyarihan? Puno ng kayabangan ang kanyang tinig, ngunit sa ilalim nito'y desperasyon. Samantala, sumiklab ang protesta sa lansangan. Nakatindig si Tindeng at ang kanyang mga kasama. Hawak ang placard, sumisigaw ng "Hustisya ngayon." Paulit-ulit nilang ipinahayag, si Tanggol Montenegro ang tunay na alkalde ng Maynila. Sa gitna ng tao, isang matandang babae ang umiyak. Ang apo ko ang tunay na alkalde ng Maynila. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at pagmamalaki. Ramdam ni Eneng ang halong tuwa at takot. Tuwa dahil tumitindig ang bayan, takot dahil alam niyang bawat hakbang ay may kapalit. Nagtagpo ang kanyang mga mata at ang mabigat na titig ni Ramon. Masuwerte si Tanggol, napapalibutan ng tapat na kaibigan, wika niya. Ngunit may halong pangamba. Baka ito na ang huling pagkakataon nilang magsama. Mariin ang panata ni Tanggol. Saan man tayo magpunta, sabay-sabay tayo. Kahit kamatayan, walang maiiwan. Ngunit sa likod ng kanyang tinig ay anino ng wakas. Biglang tumawag si Rigor. Sa kabilang linya, si Aling Merna. "Nasaan kayo?" Malamig na tanong ni Rigor. "Papunta kami sa Buenaventura. Kasama ko si Tanggol," sagot ni Eneng. Bawat tanong ay patunay ng papalapit na panganib. Kasabay nito, tumawag si Abet. Lumabas na ang resulta. Si Tanggol Montenegro ang nagwagi. Tapos na ang kapangyarihan ng Guerrero. Nagsaya si Pungay. Mabubunyag na ang katotohanan, wika ni Abet. Ngunit sa City Hall, kaguluhan ang namamayani. Barikada, pulis, at sigawan. Abala si Jackie Guerrero sa loob habang nagngangalit si Miguelito. "Nasaan ang impormasyon? Kailangan ko ngayon." Habang lumalalim ang tunggalian, muling nagsalita si Commissioner Medina sa telebisyon. Matibay ang kanyang tinig. Pagkatapos ng mahabang investigasyon, napatunayan ang malawakang pandaraya. Tahimik ang lahat. Malinaw ang anunsyo, ang tunay na alkalde ng Maynila ay si Jesus Nazareno Reno, Tanggol Montenegro. Tumigil ang mundo. Si Olivia Guerrero Torres ay nanalo bilang vice-alkalde, ngunit dahil siya'y pumanaw na, mananatiling bakante ang posisyon at pupunan ng unang konsehal. Kinansela rin ang Women's Party List. Sa lansangan, sumiklab ang galit ng tao. Dekada na silang nasa City Hall. Yumaman sila, nanatili kaming mahirap. Ang tinig ng bayan ay nagngangalit, kumukulo ang galit laban sa mga Guerrero. Hindi makapaniwala si Miguelito Guerrero. Pumasok si Roberto Guerrero, habang ang kanilang abogado ay naghahanda ng kaso para sa Korte Suprema. Ngunit para kay Miguelito, hindi iyon sapat. Hindi siya maghihintay. Hindi siya tatanggap ng pagkatalo. Dumating si Commissioner Medina sa City Hall upang ipatupad ang desisyon. Hinarang siya ng mga pulis sa utos ng Guerrero, ngunit iginiit niya ang batas. Sa huli, pinapasok siya ni Roberto. Binasa ni Medina ang desisyon. Pinunit ni Jackie Guerrero ang mga papel. Walang halaga ito. Inakusahan ni Roberto ang mga Montenegro,
na binili ang komisyoner. Kumpirmado ng abogado na naisampa na ang kaso. Ngunit nanatiling matatag si Medina. Hindi mababago ang katotohanan. Lisanin ninyo ang City Hall. Hayaan ninyong maupo ang tunay na pinuno ng Maynila. 1 segundo, 2 segundo, at sumabog ang galit ni Miguelito. Tinulak niya ang komisyoner, saka binaril. Bumagsak si Medina, duguan. Nagbanta si Roberto. Tumigil ang lahat, mabigat ang katahimikan. Ngunit hindi umatras si Commissioner Medina. Nagbigay siya ng panayam. Mariin niyang idineklara, si Miguelito Guerrero ang bumaril sa akin. Malinaw na ebidensya, malinaw na hamon. Ngunit tumanggi pa rin ang mga Guerrero na tanggapin ang desisyon. Samantala, hinahabol ng pulis sina Tanggol Montenegro at ang kanyang grupo sa makikitid na kalsada. Putukan, sigawan, kaguluhan. Naipit sila sa tambakan ng mga sasakyan. Tumalon sila mula sa kanilang sasakyan lumaban. Umakyat si Tanggol sa jeep, nagpaputok upang buksan ang daan. Mabigat ang responsibilidad sa kanyang balikat. Hindi siya maaaring bumagsak, hindi para sa sarili, kundi para sa mga naniniwala sa kanya. Sa huli, nakatakas sila. Ngunit malinaw, hindi pa tapos ang digmaan para sa Maynila. Lumalim ang gabi, mas mabigat ang hangin. Humarurot ang kotse ni Tanggol sa mga kalsada. Putukan pa rin ang umuugong sa likuran. Alam nilang, hindi ito basta habulan, ito'y babala. Sa loob ng kotse, katahimikan. Nakatingin si Eneng sa rearview mirror. Mariing hawak ni Ramon ang baril. Pumikit si Tanggol sandali. Hindi para magpahinga, kundi para huminga. Hindi tayo titigil, bulong ni Ramon. At alam ng lahat, totoo iyon. Sa ospital, nakahiga si Commissioner Medina. Sugatan ngunit buhay. Sa harap ng kamera, duguan ngunit matatag, mariin niyang idineklara. Si Miguelito Guerrero ang bumaril sa akin. Isang pangungusap, isang pagsabog. Sa loob ng City Hall, para bang lumindol. Napaatras si Sandy, nagmura si Jackie, at naggitngit ang mga mata ni Roberto. Kontrolado pa rin natin, mariin niyang wika. Ngunit iba ang realidad, gumuho na ang kanilang imperyo. Naglakad-lakad si Miguelito sa kanyang opisina na parang hayop sa kulungan. Hahabulin ko sila, isa-isa. Hindi na ito politika, personal na ito. At lalo pang lumalim ang tunggalian, kapangyarihan, paghihiganti, at katotohanan na nagsalpukan sa pinakamadilim na oras ng Maynila. Sa Buenaventura, nakahanap ng taguan sina Tanggol Montenegro at ang kanyang grupo. May sugatan, may pagod, may takot, ngunit sa bawat mata ay nagliliyab ang determinasyon. Lumapit si Eneng. Panalo ka na, naipahayag na, hindi na kailangang magtago. Mapait ang ngiti ni Tanggol. Tagumpay sa papel, ngunit hindi sa realidad. Tahimik si Ramon sa sulok. Alam niyang tama si Tanggol, ang kapangyarihan ay hindi basta ibinibigay, ito'y ipinaglalaban. Sa labas, tumagsa ang tao. Sumisigaw para sa hustisya, hinihiling na magbitiw ang mga Guerrero. Sa social media, kumalat ang mga video ng putukan. Ang pangalan ni Miguelito Guerrero ay bulong ng lahat. Sa mansyon ng Guerrero, ipinatawag ni Roberto ang kanyang abogado. Gawin mo ang lahat. Ngunit nanginginig ang tinig ng abogado. Sir, matibay ang ebidensya. Bumagsak ang katahimikan, isang mapanganib na katahimikan. Sa Buenaventura, tumawag si Aling Merna. Mag-ingat ka, anak. Isang simpleng pakiusap, puno ng pagmamahal. Sagot ni Tanggol. Hindi ako aatras, Nay. Nakinig si Eneng, alam niyang anumang oras ay puputok ang labanan. At nangyari nga. Sumugod ang mga armadong lalaki sa kanilang taguan. Paparating! Sigaw ni Ramon. Putukan? Nabasag na bintana. Sigawan! Sumugod si Tanggol. Nagpaputok. Bawat bala ay hindi lang laban sa kaaway, kundi laban sa sistemang ayaw bumitaw sa kapangyarihan. Samantala, nakaupo si Miguelito sa itim na kotse, naguutos. Hanapin siya,
Buhay o patay. Nag-aalab ang kanyang galit, mas matindi kaysa takot. Ngunit hindi niya alam, ang paghahabol kay Tanggol ay lalo lamang siyang ibinabaon sa sarili niyang krimen. Muling nakatakas ang grupo sa Buenaventura. Ngunit tinamaan si Ramon ng bala. Duguan sa gilid ng kalsada. Sumigaw siya. Umalis na kayo! Iwan ninyo ako! Sagot ni Tanggol, hindi kita iiwan. Ngunit mariin ang hawak ni Ramon sa kanyang kamay. Ikaw na ang alkalde, kailangan ka ng Maynila. Isang sandali, isang mabigat na desisyon. Napilitang umalis si Tanggol kasama si Eneng habang naiwan si Ramon sa dilim, lumalaban sa kanyang huling lakas. Umalingaw-ngaw ang sirena sa malayo. Papalapit ang unos. Hindi na ito laban para sa posisyon o kapangyarihan. Ito'y laban para sa katotohanan. At habang humahalo ang dugo sa ulan ng gabi, isang katotohanan ang malinaw. May mananalo, may babagsak. Sa pagsapit ng umaga, iisa lamang ang matitirang pangalan. Tanggol Montenegro o Miguelito Guerrero. Hindi pareho. At kaya, mga kapamilya, muling sumasalubong ang kwento. Hindi lamang ito salaysay ng kapangyarihan, kundi ng katapatan, pagtataksil, at mga pusong mas pipiliing magdusa kaysa isuko ang prinsipyo. Ang Quiapo, isang kwento ng digmaan, ng pamilya, at ng bayan. Hindi makapaniwala si Miguelito Guerrero. Pumasok si Roberto Guerrero habang ang kanilang abogado ay naghahanda ng kaso para sa Korte Suprema. Ngunit para kay Miguelito, hindi iyon sapat. Hindi siya maghihintay. Hindi siya tatanggap ng pagkatalo. Dumating si Commissioner Medina sa City Hall upang ipatupad ang desisyon. Hinarang siya ng mga pulis sa utos ng Guerrero. Ngunit iginiit niya ang batas. Sa huli, pinapasok siya ni Roberto. Binasa ni Medina ang desisyon. Pinunit ni Jackie Guerrero ang mga papel. Walang halaga ito. Inakusahan ni Roberto ang mga Montenegro na binili ang komisyoner. Kumpirmado ng abogado na naisampa na ang kaso. Ngunit nanatiling matatag si Medina. Hindi mababago ang katotohanan. Lisanin ninyo ang City Hall. Hayaan ninyong maupo ang tunay na pinuno ng Maynila. 1 segundo, 2 segundo, at sumabog ang galit ni Miguelito. Tinulak niya ang komisyoner, saka binaril. Bumagsak si Medina, duguan. Nagbanta si Roberto. Tumigil ang lahat. Mabigat ang katahimikan. Ngunit hindi umatras si Commissioner Medina. Nagbigay siya ng panayam. Mariin niyang idineklara. Si Miguelito Guerrero ang bumaril sa akin. Malinaw na ebidensya, malinaw na hamon. Ngunit tumanggi pa rin ang mga Guerrero na tanggapin ang desisyon. Samantala, hinahabol ng pulis sina Tanggol Montenegro at ang kanyang grupo sa makikitid na kalsada. Putukan, sigawan, kaguluhan. Naipit sila sa tambakan ng mga sasakyan. Tumalon sila mula sa kanilang sasakyan, lumaban. Umakyat si Tanggol sa jeep, nagpaputok upang buksan ang daan. Mabigat ang responsibilidad sa kanyang balikat. Hindi siya maaaring bumagsak, hindi para sa sarili, kundi para sa mga naniniwala sa kanya. Sa huli, nakatakas sila. Ngunit malinaw, hindi pa tapos ang digmaan para sa Maynila. Lumalim ang gabi, mas mabigat ang hangin. Humarurot ang kotse ni Tanggol sa mga kalsada. Putukan pa rin ang umuugong sa likuran. Alam nilang, hindi ito basta habulan. Ito'y babala. Sa loob ng kotse, katahimikan. Nakatingin si Eneng sa rearview mirror. Mariing hawak ni Ramon ang baril. Pumikit si Tanggol sandali. Hindi para magpahinga, kundi para huminga. Hindi tayo titigil, bulong ni Ramon. At alam ng lahat, totoo iyon. Sa ospital, nakahiga si Commissioner Medina. Sugatan ngunit buhay. Sa harap ng kamera, duguan ngunit matatag. Mariin niyang idineklara. Si Miguelito Guerrero ang bumaril sa akin. Isang pangungusap, isang pagsabog. Sa loob ng City Hall, para bang lumindol. Napaatras si Sandy. Nagmura si Jackie.
At nagngit-ngit ang mga mata ni Roberto. Kontrolado pa rin natin, mariin niyang wika. Ngunit iba ang realidad. Gumuho na ang kanilang imperyo. Naglakad-lakad si Miguelito sa kanyang opisina na parang hayop sa kulungan. Hahabulin ko sila, isa-isa. Hindi na ito politika. Personal na ito. At lalo pang lumalim ang tunggalian, kapangyarihan, paghihiganti, at katotohanan na nagsalpukan sa pinakamadilim na oras ng Maynila. Sa Buenaventura, nakahanap ng taguan sina Tanggol Montenegro at ang kanyang grupo. May sugatan, may pagod, may takot, ngunit sa bawat mata ay nagliliyab ang determinasyon. Lumapit si Eneng. Panalo ka na, naipahayag na, hindi na kailangang magtago. Mapait ang ngiti ni Tanggol. Tagumpay sa papel, ngunit hindi sa realidad. Tahimik si Ramon sa sulok. Alam niyang tama si Tanggol, ang kapangyarihan ay hindi basta ibinibigay. Ito'y ipinaglalaban. Sa labas, dumagsa ang tao, sumisigaw para sa hustisya, hinihiling na magbitiw ang mga gerero. Sa social media, kumalat ang mga video ng putukan. Ang pangalan ni Miguelito Guerrero ay bulong ng lahat. Sa mansyon ng Guerrero, ipinatawag ni Roberto ang kanyang abogado. Gawin mo ang lahat, ngunit nanginginig ang tinig ng abogado. Sir, matibay ang ebidensya. Bumagsak ang katahimikan, isang mapanganib na katahimikan. Sa Buenaventura, tumawag si Aling Merna. Mag-ingat ka, anak. Isang simpleng pakiusap, puno ng pagmamahal. Sagot ni Tanggol. Hindi ako aatras, Nay. Nakinig si Eneng. Alam niyang anumang oras ay puputok ang labanan. At nangyari nga. Sumugod ang mga armadong lalaki sa kanilang taguan. Paparating, sigaw ni Ramon. Putukan, nabasag na bintana, sigawan. Sumugod si Tanggol, nagpaputok. Bawat bala ay hindi lang laban sa kaaway, kundi laban sa sistemang ayaw bumitaw sa kapangyarihan. Samantala, nakaupo si Miguelito sa itim na kotse, nag-uutos. Hanapin siya, buhay o patay. Nag-aalab ang kanyang galit, mas matindi kaysa takot. Ngunit hindi niya alam, ang paghahabol kay Tanggol ay lalo lamang siyang ibinabaon sa sarili niyang krimen. Muling nakatakas ang grupo sa Buenaventura. Ngunit tinamaan si Ramon ng bala. Duguan sa gilid ng kalsada, sumigaw siya. Umalis na kayo, iwan ninyo ako, sagot ni Tanggol. Hindi kita iiwan. Ngunit mariin ang hawak ni Ramon sa kanyang kamay. Ikaw na ang alkalde. Kailangan ka ng Maynila. Isang sandali, isang mabigat na desisyon. Napilitang umalis si Tanggol kasama si Eneng, habang naiwan si Ramon sa dilim, lumalaban sa kanyang huling lakas. Umalingaw-ngaw ang sirena sa malayo. Papalapit ang unos. Hindi na ito laban para sa posisyon o kapangyarihan. Ito'y laban para sa katotohanan. At habang humahalo ang dugo sa ulan ng gabi, isang katotohanan ang malinaw. May mananalo, may babagsak. Sa pagsapit ng umaga, iisa lamang ang matitirang pangalan. Tanggol Montenegro o Miguelito Guerrero. Hindi pareho. At kaya, mga kapamilya, muling sumasalubong ang kwento. Hindi lamang ito salaysay ng kapangyarihan, kundi ng katapatan, pagtataksil, at mga pusong mas pipiliing magdusa kaysa isuko ang prinsipyo. Ang Quiapo? Isang kwento ng digmaan, ng pamilya, at ng bayan. Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Quiapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explain PH. Manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video.